Hi everyone! Good morning! So ayan, another vlog na naman for today. So ayan, kanina ay katapos ko lang mag-ayos-ayos dito at nagbunot ako ng damo dyan. So ayan sila. So morning ngayon guys, 6 a.m. And kahapon naghugas ako ng mga pots. Ayan yung ibang pots natin na nahugasan. And yung iba ay hindi ko pa guys tapos ugasan. So nag-ayos ako dito. Ayan o, nilinisan ko lahat ng ginagamit ko kasi nga ang dumi-dumi na nila. So binabad ko sa Sunrocks yung mga ganito ko guys. So para malinisan. Ito nga o. Kasi lagi to guys na hawakan ng, di ba pag naglilinis ako tapos madumi na yung kamay ko tapos kailangan kong magput-put. So, hindi ko siya nahugasan kapag natapos ako kasi syempre pagod na. So, na-stuck siya. Ayan, nadumihan siya guys. Oh, parang dumikit yung ano niya. Binabad ko sa Sunrocks pero hindi nawawala. Nag-fade pero hindi lahat nawala. Ayan, pero ito malinis na guys. Oh, yung mga gunting natin. Ayan. So, ayan sila. Ito, inayos ko dito. Itong ano na to. Dati siyang nandoon banda. Yan, nilagay ko dito. Tapos, ayan yung look nila. Nagwalis ako. Tapos, plano kong maglagay dito guys ng patungan. Yan, gusto ko dito ko ilalagay yung ating mga Gymno or Astro. Ayan, so gusto ko dito sila ilagay sa banda na to. And, forward natin tong mga tinapkat natin dyan banda. So, nilinisan ko sila dito. And ito, nilinisan ko din guys. So, yung propagation ko ng Anacom si Rose. Lumalago na siya. Ayan, kinakat ko lang yan guys. Tapos papatong ko lang, ganyan. Nagaano siya agad. Nagro-roots. And mahilig siya sa water. Sa akin na. Hindi ko alam sa inyo kung mahilig siya sa water. Pero sa akin, mahilig siya sa water. Ayan sila dito. So, ngayon meron akong i-share sa inyo guys. Yan. Ito yung mga hanging planter natin na nandun sa sa edge ng ating greenhouse. Kaso lang, nilipat ko nga dito kasi lagi nga sila dung basang-basa. So, yung iba ay nagmamashi leaves, yung iba ay nalulusaw. So, kailangan ko nang pahingahin muna sila sa water. Ayan, so ito, dito, meron tayong mga succulents na namatay dahil nga dito banda ay kapag sobrang lakas ng ulan at hangin ay nababasa sila dito. So katatapos ko lang silang putputan guys. Yan kanina kasi basang-basa na naman sila at ang lakas ng ulan kahapon. So dahil nga sa kakaulan, meron tayo ditong natanggal na ganito na si si Pagoda. Yan. Bali 3 sila dito guys. Tawag dun. Parang nagkaroon siya ng parang mga ng amag. Yan, nagkaroon siya ng amag. Ewan ko ba? Di ko alam kung bakit ganun. So, parang nagkaroon siya ng amag. Tapos, lumambot yung kanyang katawan. Yun, nabulok. Tapos, yung dito, yung ganito natin guys, so, ito yung isang ulo niya. Yung propagation natin ng RC, yan, yung nandito guys, diba 3 yun? So, naging ganito guys yung lahat ng stem niya, pero may roots na siya, na ganito siya, tapos may roots siya sa ibaba, ang healthy ng roots niya sa ibaba. So, tinanggal ko na lang sila dito, yan, tinapkat ko ulit yung natira, and ito, hindi ko na na-survive, yan, no? So, ang ginawa ko, yung mga leaves na okay pa, nilagay ko lang dyan, yan, pwede nating ipropa. Ito guys, yung yung nanditong isa, nakalagay lang yan dyan, no? Yan, kinuha ako. Ayan pa yung isa, oh. Tinry kong tanggalin. So, ayan, ito, nilagyan ko na lang dito ng dark eyes. Parang, si Kisses ata to. Yan, na-sunburn nga to guys si Kisses, oh. Ayan, pero ngayon okay naman na siya. Ayan, ito, nilagay ko na lang yan dito ng yung mga leaves ng mga natin, na rat na succulents yan. Kasi, siguro guys, nasira din sila sa ulan tsaka init din kasi lagi silang nababasa. Tapos imagine guys, ganito morning napakainit hanggang tanghali, tapos pagdating ng hapon uulanin sila ng napakalakas. So nababasa sila dito banda kapag sobrang lakas ng ulan. Kaya ang nangyayari ay
hindi kinakaya ng iba nating succulent. So, bumibigay sila. Kasi, syempre, sobrang init nung umaga hanggang tanghali, tapos bigla silang mababasa. Syempre, guys, mainit yung soil natin. So, a-absorb nila yung init. Kaya, pag nabasa sila, nasisira yung kanilang leaves, nabubulok yung kanilang stem. Yun yung cause ng ating root rot, minsan crown rot pa nga. So, ito, okay naman to si Harry Watson na lang yung mga leaves niya. Ayan. And marami ako sa kanila guys napapansin. Ito, malaki na si Robidona ko. Ayan, big na siya. Ayan, napakaliit lang yan before guys. Ito yung baby niya. Oh. Yan, lumalaki na din. Tapos, ito pa. Yan, diba? Napakita ko sa inyo yan dati. 3 heads yan. And marami na din dito guys mga mga dry leaves ng ating mga succulents. So tinanggalan ko to kanina. Ito hindi ko nakita. Meron na sunburn din to sa dito banda. Ito tinanggalan ko din to ng dry leaves kanina. Grabe, punong-puno na yung dry leaves niya sa ilalim. Ito ang laki na niya guys. Yan yung 2 heads natin na Monroe. Ayan, malaki na siya. So dito walang naging problema sa pot na to. Dito lang guys. Yan, nagpalit na tayo. Yan, tapos dito sa ating shell, ayan, dyan lang ko ilagay ko na lang yan dyan. Wala nang laman eh. So ayan sila dyan. Pero ito guys, na stress nagre-red. Yan, buhay na yan nakadikit na. Yan, so ngayon happy ako kasi eto guys si Lola ko. Ayan tingnan nyo guys si Lola. Lumaki na siya. Hindi ko siya naalis dito. Sabi ko sa inyo tatanggalin ko siya dito kasi sabi ko sa inyo, tatanggalin ko siya dito kasi 'di ba? Ayaw ni Lola nang lagi nababasa. Ayan, kasi nga kapag umuulan na malakas ay nababasa sila dito. Pero hindi ko sila matanggal-tanggal kasi iniisip ko saan ko ilalagay. Baka mamaya mas lalong masira kapag nilagay ko sa lapag laruan ng pusa. Ayan, apakapaka ng pusa. Ayan, kasi ayan guys, so tingnan nyo, mayroon tayo dyan nasira ng pusa. Yung dyan banda, tapos ayun na siya Yan. Nakakalmot niya. Kapag may hinahabol siguro siya, ganun. Ayan, ito. Tapos ito guys, tuwang-tuwa ako kasi 'di ba nung na-flex ko to sa inyo, ang liit nito. So, ang liit niya noon. Tapos, ginawa ko, kinat ko yung mga roots niya and pinatong ko lang siya dito. Yan. Yung tinanim ko to sa small pot, tapos nung nag-arrange tayo nito ay nilipat ko siya dito. Ayan siya guys. So parang lumaki na siya guys. Tingnan nyo lumaki na. Tapos feeling ko magkakaroon siya ng flower buds. Ayan. Tapos nag-roots na yan guys. Kapit na. Tumaba na siya. Ayan, tumaba na. Tagal na nitong gymno na to sa akin guys. Napakatagal na. Nag-flower na din yan sa akin. And ito naman, yung ating warty. Ayan parang nagdagdagan na yung ulo nito guys. So, naging 2 heads na ito. Ayan, okay naman siya. And ito, si ating Monroe, napakalaki na guys. So, ayan, tingnan nyo. Diba? So, marami tayong mga succulents na nagsilakihan sa pot na to. Sa mga pot na oblong natin. Marami. Si Lola, lumalaki na din. Pero si Lola talaga guys ay slow grower. Kaya, matagal talaga siya lumaki. Ito kasi dati nabili ko to, maliit lang talaga to Yan. Pero ngayon, ayan siya. Lumalaki na. Tingnan nyo naman guys. Yan. Ito, lalo na ito guys. Ayan basa pa siya guys. Mayroon pa ring tubig. Ito, yan may mga leaf propagation ako nito. Sana maparami ko to. Kasi gustong gusto ko talaga to guys si Bianca. Ayan Ito dating 1 head lang to, tapos nagkaroon siya ng maliit na baby. Ito na siya guys. Tapos meron na naman siyang isang baby doon sa ilalim. Ayun. Tapos alam ko meron dyan leaf propagation before. Ewan ko kung nasaan na baka nasira na ng init. Ayan, ito lumalaki na din ulit siya Yan, tapos ito yung dehydrated natin na 2 heads kasi yan guys So 2 heads yan before. So nakita ko dehydrated yung isang yon. Ito hindi. So naisip kong tanggalin kasi baka may problema nga. So yun nga guys, may problema siya kasi nabulok na pala yung stem niya and buti na lang hindi siya umakyat sa taas nagka-roots na lang siya. Parang nag-stop yung pagkabulok ng stem niya tapos nag-roots yun. So, ginawa ko, tinanggal ko, nilinisan ko, and nilagay ko lang dito. Pinatong ko, ayan dikit na siya guys, and hindi na siya dehydrated. So, ganun guys, kapag napapansin yung dehydrated yung natin, yung succulents natin, talagang kulubot yung mga leaves nila na
dinidiligan nyo naman pero wala talaga. May problema po yan siya sa stem. So ilang beses ko na po yan na experience dito sa aking garden. Ayan, ito naman, lumalaki na din ito guys. So tumatangkad. Matangkad lang pala. Tumatangkad. So ito yung top cut ko ng ating cubic pros. Ito yung nag-iisa ko na lang na cubic pros kasi yung iba niyan ay nasira sa kakaulan kasi nasa rain and shine sila before. Nasira siya guys sa kakaulan. And ito, tinapkat ko nga. Ayan, nilipat ko dito sa arrangement na to. So, ayan, lumalaki na din. Tumatangkad. And compact na compact kasi guys yung taas niya eh. Ayan o. Ito, malaki. Ito, medyo maliit. Pero okay lang yan. At least, diba, buhay. Ayan. So, ayan, happy na ako kapag ganyan sila guys. So, tumatangkad at healthy, maraming leaves. Ayan. Ito, si ating Brinks Blue naman ay lumaki na din talaga dito guys. Kung mapapanood nyo yung mga nakaraan nating vlog, ay ito talaga ay maliit pa. Hindi pa to ganito and lumaki na talaga yung leaves niya. Ayan. Hindi ko lang yan guys masyadong hinahawakan kasi may mafarina siya. Yan si Brinks Blue mafarina. Kasi kapag nawala yung farina niya, baka yun yung nagpoprotekta sa kanila sa sunlight para hindi sila ma-sunburn. Ayan. Ito din si Dark Eyes. Ayan. Lumaki-laki na din dito guys. Si Dark Eyes. And lalo na to si Tolimanensis. Ayan. Ito nabili ko to kay Sir Mark. Hindi pa ganyan kalaki guys. So ngayon, tingnan nyo naman oh. Ang laki. Para siyang si Onggiculata ba? Onggiculata. Parang ganun. Ang ganda niya. Tapos mafarina din siya. Kaso lang kapag nababasa nga siya ng water, ayan o, nawawala yung iba niyang farina. So dito, may problema ko dito guys. Itong propagation ko ng mini bell. Ayan o, naglalagas yung leaves niya. Siguro may problema to sa stem. Ito dito, parang napapansin ko dito. Parang meron siyang rot dito banda. Yan, naglalagas kasi siya. Yan, siya lang yung may problema dyan o, kasi nakikita ko naglalagas siya. So, ito kasi mga pot na to guys, hindi ko naman to palaging nadidilig, bihira lang talaga. Kasi nga na ano sila dito, na ambunan sila palagi kapag umuulan, nababasa sila. Ayan, ito matangkad na yung cactus natin at yung variegated natin na Pericastle. Tapos ito guys, ito yung mga top cut ko dati galing sa Rain and Shine. Kasi nga lumiit na sila doon at matanda na yung stem. At ngayon, ayan na stable na sila, hindi na sila magalaw dyan Ayan, and lumalaki na. Yung ano naman natin, Blade Runner natin dito, tingnan nyo, 2 heads na. Yan, si Blade Runner ko talaga, laging nagto 2 heads. Tingnan nyo. Lumalaki, ang tangkad na. Kapag ito sobrang tangkad na, parang maganda siyang ikat. Pero try natin soon kapag hindi na umuulan. Kasi kapag umuulan, ayan, nababasa sila, baka marat lang din yung pinagkata natin. So, ito naman dito, ito yung mga kinuhanan ko ng propagation, feeling ko ay hindi naman sila dehydrated. Ito okay naman siya, ang kapal na niya guys. So kapal na niya, dati kumunti ito kasi nga kinukuhanan ko to lagi ng cuttings. Kumapal na siya ulit. Yan, tapos ito naman gumanda na siya kaso naging etiolated siya guys. Hindi kasi dito guys na inita ng morning sun, natatakpan na kasi siya ng mga ayan yung mga ano natin dyan. Yan, natatakpan na siya dito. Kaya ganyan. Tapos, ito naman, napapansin ko, meron siyang mga nagda-dry sa stem niya na ganyan, Yan, nagaganyan siya, guys. Yan, nung lagi to guys nababasa, yan, napansin ko may mga ganito na siya. Hindi ko pa kasi guys naasikaso. Pero, nagtitrail pala to guys. So, ayan nagtitrail na siya, Ayan nagtitrail na siya. Yan. Siguro dahil sa sobrang laging basa niya dati. Kasi nasa Rain and Shine to. Nilalabas ko kasi to guys. And before talaga nasa Rain and Shine to. Yan Ito, pwede natin tong i-propagate guys Yan, tuyo naman na yung ano niya. So, dito muna natin. Tuyo naman na yung mga ano niya, stem na nasira. Ayan Nagtitrail siya, ang ganda niya. Tingnan nyo. Nabili ko lang ata yan ng 35 pesos. Yan, kay Ma'am Hainashon. And this one, ayan, lumalaki na din. And yung mga babies niyan, guys, na natanggal ko, kusang, na ganun ko kasi, nabigla ko lang na ganun. So, natatanggal. So, na-propagate ko na rin siya. Ito, ang taba-taba, Ito lang talaga, mahirap tumadikitan. Kasi ito,
Ko, ang kati-kati niyan guys kapag nadikitan nyo. Yan o, tingnan nyo. Mayroong nakadikit sa akin. Kati. Yan. Ang kati niyan. Pero nagpag-propagate na ko yan guys. Dalawa na propagate ko galing dyan. Kinatan ko dun banda. Yan, dyan banda. Tapos, ewan ko kung nasan pa yung kinatan ko dyan. Basta kinuhanan ko yan. Kasi, yung stem niya papunta na dito. So, wala nang space to para mag-grow. Kasi natatakpan na niya lahat. So, ginawa ko, pinutol. So, ayan guys, yung ating cactus dito sa arrangement na to. Ayan. So, yun lang guys. Napansin ko lang kasi na gumaganda sila dito banda. Kaya, hindi ko na sila tatanggalin. Lalo na to, oh. Yan, tapos ito. Sobrang laki na nito ni Monroe. Maliit lang yan dati. That's all for today's video guys. And I hope you enjoy watching. And see you on my next vlog. Happy gardening everyone. Bye-bye.